Isang mapagpalang gabi po sa inyong mga kapatid dyan po sa Majuro Christian Church. At ngayong gabi po ay muli po tayo po ay nagsama-sama para po sa ating pulong panalangin ngayong araw po ng Biyernes. Tayo muna po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ibinigay po sa amin para muli po magsama-sama sa pamagitan po ng pag-aaral ng inyong mga salita sa serye po ng pagsamba. At muli po ay bigyan niyo po kami ng karunungan, ng tulong mula sa inyong mga salita sa aming pag-aaral na ito. At patuloy na palalimin po ninyo, palawakin at maging makabuluhan, Panginoon, ang pag-aaral namin tungkol sa pagsamba para sa inyo. At pangunahan niyo po kami at i-bless mo, Panginoon, ang aming sama-samang panalangin at muli ang Santong Espiritu na siyang tutulong sa amin para sa aming pag-aaral. Purihin ka at pasalamatan ka sa gabing ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Okay, muli po magandang gabi po sa inyong lahat. Pagbabalik aral lamang po sa ating series, sa pagsamba series na ginagawa po natin. Una, nakita natin ang pagsamba ay dapat po sa espiritu at katotohanan. Sa part number 1 po na ating pinag-usapan, at ito po ay hinahanap ng Diyos sa kanyang mga nilikha, lalo na po sa ating sangkatauhan na kanya pong minahal, inibig, at tayo po ay kanyang iniligtas. Hinahanap po ng ating tunay na Diyos ang ating pagsamba ng mga tunay na mananamba sa ating Panginoon. Sa part 2 na nakita po natin, nung basahin po natin ang John 15:5, ay nakita natin ang napakahalagang katotohanan sa pagsamba ay ang tunay na mga mananamba dapat ay may tunay na relasyon sa ating Panginoon. Bilang siyang sa atin ay nagligtas, nagbigay ng buhay, at naranasan po natin sa atin ang tunay na pagsisisi at paghingi ng pagpapatawad sa Panginoon, at kinilala ang pagdiligtas na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, hindi sa mga magagawa natin kundi sa kanyang pagmamahal, kahabagan, at tayo po ay nanampalataya sa kanya at tayo inaring mga anak ng Diyos dahil sa ating pananampalataya, at ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating mga puso, at doon ay muling pinanumbalik ng Diyos ang ating relasyon sa kanya. Kung kaya't ang sabi ng John 15:5, siya ang tunay na puno ng ubas at tayo po yung mga sanga na nakakabit sa kanya. Sapagkat kung tayo po ay hindi nakakabit sa kanya, walang buhay ang ating pagsamba para sa kanya. Kaya napakahalaga po ng tunay na relasyon sa ating Panginoon, na bilang Panginoon sarili nating tagapagligtas ay napakahalaga ng pagsamba natin para sa kanya. At sa bahaging ito na may relasyon tayo sa kanya, dapat tayo po ay nagbubunga. At isa sa pagbubunga ng sangang nakakapit sa ating Panginoon Jesucristo ay ang pagbibigay natin ng karangalan sa pamamagitan po ng tunay na pagsamba para sa ating Panginoong Jesucristo. And then sa part 3 na nakita natin ay ang pundasyon ng pagsamba sa panimula pa lamang ng Torah na tinatawag natin, yung Pentateuch, ang 5 aklat po sa lumang tipan, sinulat ni Moises: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Makikita natin doon na ipinakita ang iba't ibang paglalarawan po sa pagsamba. Sa unang-una dito ay sa paglikha ng ating Diyos sa sangnilikha. At ang pagkatapos na siya ay lumikha ang lahat ng mga bagay, pagdating po ng ikapitong araw siya po ay tumigil, sa kanyang pagtigil ay ang pagpapakilala at ang pagtugon sa ating Panginoon sa pagbibigay po ng tipan ng buhay na ito. At sa nakita natin ay hindi po siya tumigil dahil napagod siya, kundi ito po ay panahon para sa kanyang presensya, panahon upang ang relasyon at ang dakilang presensya ng ating Diyos ay mabigyan pansin, Kaya napakahalaga po ng
pagsamba sa Panginoon, ito po ay ang pagtigil natin, hindi lamang po sa gawain, kundi ang pinakamahalagang ipinapakita nito ay ang pagbibigay pansin natin at prioridad para sa presensya ng Diyos sa ating pagsamba. At sa pagsambang ito ay mas higit ang ating Diyos na ipinapakita natin na higit siya sa mga nilikha niya, no, na tayong mga nilalang niya ay pinakita niya ang kadakilaan ng ating Diyos sa kanyang paglikha, nang higit pa sa mga nilikha niya. So sa part 4 nakita natin dito ay unang paglalarawan ay ang karanasan po ni Noah, no? Sa ika-4 na bahagi ng ating pag-aaral sa pagsamba series ay ang altar ng pasasalamat. Pagkatapos ng baha, ginunaw ng Diyos ang lahat ng may buhay, at tanging ang buhay ni Noah at ang kanyang pamilya ang siyang iniligtas ng ating Diyos. At sa pagkawala ng baha, no, pagbaba pa lang ni Noah at ng kanyang mga pamilya, ay ipinakita niya ang kahalaga ng pagsisimula ng buhay. Hindi po ang paghanap po ng magandang lupain para sa pagsisimula ng kanilang pamumuhay, hindi po ang mga sabihin natin na akala ng maraming mga tao ang pagsisimula ng buhay ay ang pagkakaroon ng magandang propesyon. Ang pagsisimula ng buhay ay ang pagkakaroon ng panatag na hinaharap, kundi dito nakita natin sa unang pagtapak pa lamang ni Noah sa tuyong lupa ay ang paggawa niya o paghanap niya ng altar upang sambahin ang ating Diyos. Doon po maganda ang pagsisimula ng buhay, no? Ang pagsisimula ng buhay ay ang pagkakaroon ng maayos, tiyak na lugar upang sambahin natin ang Diyos. Sana ito yung mabuild sa ating mga buhay, no, na maging panatag ang kaparaanan ng ating pagsamba sa harapan ng Diyos. Iyon ang prioridad sa ating buhay, no? Ito yung nangyayari, yung pinaka layunin ng Diyos sa ating buhay, kung bakit niya tayo nilikha, ay makapagbigay tayo ng kaluwalhatian. So ito po yung napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na may relasyon sa Kanya, tunay na may relasyon sa Kanya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Ang pagsisimula po ng kanyang pagtatayo sa kanyang buhay, na kung paano ang Diyos ay ito ang magiging buhay niya sa pamagitan po ng pagsamba, pagbibigay ng kaluwalhatian para sa kanyang Panginoon. So yun po yung ika-4 na makikita natin sa paggawa ng altar ng pasasalamat, no, na ginawa ni Noah at ng kanyang pamilya para sa Diyos upang sambahin siya, no? Napakahalaga, no, ng pagpapasalamat bilang pagsamba sa ating Panginoon. And then sa ika-5 parte ng serye po ng ating pagsamba sa Panginoon ay karugtong parte ng kay Noah. Basahin ko po ang Genesis 8:21. Genesis 8:21 mula po sa Lumang Tipan ay mababasa natin ito. Genesis 8 verse 21. Wow, lakas ng hubog ng sasakyan dyan. Genesis 8:21 na mababasa natin dito sa kasulatan ay ito po ang sabi ng Biblia. At sinamnyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Ang Diyos ang magpala nito sa ating mga buhay. Nakita natin dito ang tugon ng ating Panginoon, ng ating Diyos, sa hain na ibinigay po sa paghahandog ni Noah ng kanyang pamilya, na ipinakita rito ang tugon ng Diyos sa hain ni Noah na hindi lamang sa pagtanggap kundi sa pagbabago ng kanyang pakikitungo sa sanlibutan.
may malaking pagbabago ang nangyari nung tanggapin ng Diyos ang kanyang paghahandog, ang kanyang pagsamba. Ang samnyo ay hindi handog na inilalarawan bilang ang handog ay inilalarawan bilang isang mabangong samnyo, no? Na nagbibigay po ng kasiyahan sa ating Diyos. Hindi ito tungkol sa amoy po ng usok, no? Kundi ito ay sa pusong inihandog ng buo itong si Noah sa ating Diyos sa paanong paraan. Ang tunay na pagsamba ay yaong galing sa loob. Alam po natin, paulit-ulit natin sinasabi na ang pagpupuri, ang pagsamba ay talagang nagmumula po sa ating maloob at hindi po sa pamagitan lang ng ating ibinibigay, ng ating mga handog, ng ating pag-awit sa Kanya, kundi ang nakikita ng Diyos sa ating pagsamba ay yung ating puso, yung ating buong puso. Ito ba'y kusang loob, ito ba'y buong puso, no, na lumalapit tayo at sumasamba sa ating Diyos. At ang pagsambang ito ay sa pamagitan po ng pagpapakita na talagang naging prioridad po sa buhay ni Noah at ng kanyang pamilya, ay ang unang pagsambang ginawa nitong nila Noah at ng kanyang pamilya. Ito'y naging prioridad nila sa kanilang buhay, sa pagsisimula ng kanilang buhay muli, ng kanilang lahi. No, sinimulan nito sa pamagitan ng paggawa ng altar para sambahin at pasalamatan ang Diyos na nagligtas sa kanilang buhay. Kaya kung titignan po natin, ang pagsamba talaga isang napakataas na bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Actually po, kung mapapansin po ninyo, nung ang ating Panginoon Kristo dito sa lupa ay marami siyang pinagaling, patay na binuhay, mga tinulungan niya, mga inaanihan ng demonyo na talagang walang-wala at nawawala ng pag-asa, pero tinulungan ng Diyos, no, sa hirap ng kanilang buhay. At pagkatapos na maranasan ang habag at biyaya, pagpapagaling, tulong ng ating Panginoon Kristo, ang lagi nilang nais ay, Panginoon, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon. Diba? Kasi yun yung bilang pagpapasalamat, bilang gratitude nila sa Panginoong Kristo na tumulong sa kanila, nagligtas sa kanila. No, laging yun ang una, no? Pinupuri nila, pinasasalamatan nila, sinasamba nila ang ating Panginoong Kristo, sapagkat iyon po talaga ang magiging natural at karaniwang magiging aksyon po ng mga taong nakaranas ng habag, biyaya at pagliligtas ng Diyos. Ang sambahin natin ang ating Panginoon Kristo. At ganoon din sa karanasan ni Noah at ng kanyang pamilya. Namatay ang lahat ng mga may buhay. At sila lamang ang kinahabagan ng Diyos, nakaranas ng habag at biyaya ng Diyos, ng katapatan ng Diyos, para sila ay maligtas. Kaya naman, sa pagsisimula ng kanilang buhay, ay ang pasimulan sa pamagitan ng paggawa ng altar, paggawa ng magandang kaugnayan at relasyon para sambahin nila ang kanilang manliligtas at manlilikha. Kaya ito po ay makikita natin ay ang pagpapakita na nakita, no, dito kay Noah ng buong pusong pagpapasalamat at kanilang pagsamba sa ating Diyos na lumikha sa kanila. Na para sa kanila ang una sa buhay na ito at prioridad ay ang sambahin at pasalamatan natin ang ating Diyos. Ang puso rito sa Hebreo ay hindi lamang makikita rito yung emosyon. Minsan dito tayo madalas natin nakikita siyempre yung emosyon po ng puso, no, sa labas. Minsan may nakikita tayo umiiyak, masaya, talagang nakikita natin yung kanyang mga reaksyon, no, na may nakikita tayo diyan, no. Minsan talagang aktual na nakikita natin sa kanilang panlabas na kalagayan sa kanilang pagsamba. Pero tandaan po natin, inuulit natin, ay hindi lamang po emosyon ang sinasabi rito sa puso sa Hebreo, na salitang Hebreo, kundi makikita natin dito ay hindi lamang emosyon, kundi yung sentro ng isip, damdamin at kalooban ng pagsambang ginawa dito nila Noah, no, sa kanyang puso. Nasabi pa rito, nang sinabi rito na si Yahweh ay nagsalita sa kanyang puso, no, ipinapakita na ang tugon ng tao sa pagsamba ay talagang umaabot po sa pinakamalalim
na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Nagawa at nangyari at nakita ng Diyos, no? Yung pinakalayunin niya kung bakit niya nilikha ang tao sa pamagitan ng pagbibigay ng kaluwalhatian. At ito ay nakita niya kay Noah at sa kanyang buong pamilya. Yung buong puso, buong pag-iisip, damdamin at kalooban, no, na nakita sa pinakamalalim na layunin ng Diyos sa kanyang paglikha sa sangkatauhan ang magbigay ng kaluwalhatian. At ito ay nakita kay Noah at sa kanyang buong pamilya. At ito ay nangyayari. Kaya yung ating pagsambang ginagawa sa ating Diyos, ginagawa lamang natin kung ano ang talagang layunin ng Diyos, kung bakit niya tayo nilikha. Kaya natural na dapat itong makita sa ating mga buhay. Sa ating pamumuhay, ang pagsamba na galing sa pusong tapat ay hindi lang tinatanggap ng Panginoon. Ito ay nagdudulot ng pagbabago sa ating hinaharap. Ang ating debosyon ay may kapangyarihang magbukas ng awa at biyaya sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman, di ba? Mula noon kay Noah hanggang sa dumami na naman ang mga tao, nakita natin ang napaganda pakikitungo ng Diyos ay nag-iba. No, nakita natin yung habag, katapatan ng Diyos. Kahit nakikita natin sa mundong ito ang sobrang kasalanan, ang sobrang karumihan, ang sobrang kaimoralan, no? Ang sobrang kabastusan na nangyayari sa mundong ito. Kung ipapakita natin sa kabila naman ng ating Diyos sa kanyang mayamang awa, habag, biyaya at katapatan na pinararanas niya sa ating mga buhay. Kaya pinupuri natin ang Panginoon sa bagay na ito. Wala na tayong magagawa sa mundong itong pasamanan ng pasama. Pero salamat sapagkat nakikita natin ang habag pa rin ng Diyos, ang biyaya pa rin ng Diyos at ang kanyang katapatan ay talagang nararanasan natin. Kaya Panginoon, salamat. Ikaw ay nalulugod sa hindi sa anyo ng aming mga alay o handog, kundi sa katapatan ng aming puso. Turuan mo kami na mag-alay ng pagsamba ng tunay na kalugod-lugod para sa iyo, upang ang aking buhay ay maging saksi, no, ng iyong awa at katapatan. At ito'y sa pamagitan ng tapat na puso sa ating pagsamba para sa Diyos at dahil sa ating paghandog para sa Kanya. Kaya napakaganda po ang nakita natin sa buhay ni Noah at na kanyang buong pamilya. Mga kapatid, tandaan po natin, ang buhay ng isang Kristiyano ay nabubuo sa pamagitan po ng patuloy ng paglago sa kaparaanan ng pagsambang ginagawa natin na mula sa ating puso, na may buong puso, buong pag-iisip at tapat na puso sa ating pagsamba para sa Kanya. Napakahalaga po, no? Tandaan natin, bagamat madalas tumitingin tayo sa panlabas sa kaparaanan ng pagsamba ng ating mga kapatid, ng bawat isa, pero tandaan po natin, ang Diyos, no, hindi po siya tumitingin anumang uri ng handog na meron tayong dala para sa Kanya, anumang uri ng mga awitin na ating inaawit para sa Kanya. Iyan ay means lamang ng ating pagsamba, tandaan po natin. Pero ang napakahalaga sa ating Panginoon ngayon, ang tinitingnan niya ay ang ating puso. Sumasamba ba ang anak ko na ito na mayroong buong puso, buong pag-iisip, buong katapatan, na siya ay nasa aking harapan upang ako'y kanyang paglingkuran, pasalamatan at sambahin? O hindi? Tandaan po natin, ang Diyos ay nalulugod sa tapat na puso na pagsamba ng kanyang mga anak. Napakahalaga po sa ating buhay na maging prioridad natin ang pagsamba na ito. Kung ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay ay naglaan na tumigil upang ipakilala, ipakita ang kadakilaan niya sa lahat ng mga bagay ng kanyang nilikha. Kapatid, ikaw, na ipapakita ba natin sa ating mga buhay bilang isang tunay na Kristiyano na tagasunod ng ating Panginoong Kristo na ang pagsamba natin sa Kanya ay ang pinakamataas na bagay na magagawa natin upang bigyan ng kaluguran ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas? Inuulit po natin, ang pagsambang ito ay hindi isang malaking pasan
na iniligay ng Diyos para sa ating mga likuran. Kundi ang pagsamba na ito ay isang pribilehiyo upang ibalik natin ang ating pasasalamat, ang ating buong pusong katapatan para sa ating Panginoon na gawin ang pinakamalalim na layunin na ninanais niya sa kanyang nilikha. At sana bilang nakaranas ang habag at pagdiligtas ng Diyos, ito'y makita niya at sa atin. Tandaan po natin, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba para sa Kanya. Masasabi mo ba na ikaw ang isa sa tunay na mananamba ng ating Panginoon? Masasabi mo ba ikaw ngayon ay mayroong isang tunay na relasyon sa Kanya bilang Panginoon sariling tagapagligtas? Masasabi mo ba na ikaw ngayon ay lumalago, no, sa ating buhay espiritual sa pagkakilala sa Kanya upang ang paglagong ito ay mas lalo tayong makapagbigay ng tapat at tunay na pagsamba para sa ating Diyos? Nawa po sa serye ng ating pag-aaral tungkol sa pagsambang ito ay mas lalo pa nagiging malalim, matamis, masarap at patuloy tayong nagnanais na siya'y ating sambahin sa espiritu at katotohanan. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pag-aaral na ito at patuloy po tayong magdalangin sa Panginoon na sa kaparaanan ng ating pagsamba ay tunay na mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan po ng pagtingin niya sa laman ng ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli at binigyan mo ko ng pagkakataon ng mga kapatid sa Majuro Christian Church. Sa pamagitan ng maikling pag-aaral na ito ay pagpalain po ninyo kami at patuloy na palaguin sa aming pananampalataya sa inyo, lalo na sa kaparaanan ng aming pagsamba sa aming Diyos. Nawa po, Panginoon, lagi mong ihanda ang aming puso na may pusong tapat, pusong laging sumasamba, naglilingkod at nagbibigay ng buong puso sa lahat ng aming ginagawa sa pamamagitan ng aming pagsamba. Ingatan po ninyong bawat isa. Gabayan mo, Panginoon, ang trabaho, ang mga may karamdaman, ipatuloy kayo ang magbigay po ng kagalingan. Ingatan at ingatan mong bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin at patuloy, Panginoon, ang pagpapala mo sa bawat isa. Salamat po ng marami sa lahat ng inyong kabutihan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa Kristo. God bless para po sa lahat.